Ops, time out. iPhone user ka, di ba? iPhone yung gamit mo, time out, mamaya ka mag-skip. May kikwento lang ako saglit. Hindi ako mag-aalok ng repair ng mga gawang cellphone. May babalita lang ako. Kamakailan kasi, merong kumakalat sa mga reliable sources naman. Actually, marami na sila eh. Pero unang-una to sing The Verge. Ang sabi dito, Apple will soon offer better support for third-party iPhone displays and battery. True Tone and battery health will be available for third-party battery replacement later this year, even if Apple cannot verify their authenticity. Aba, ito ay good news especially sa ating mga Pinoy. Okay? Bawa, sira yung LCD mo. Madali na malobat yung iPhone mo. May option ka na ngayon pumunta sa mga third-party repairer. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga authorized service centers kasi siyempre alam natin na mahal nga yung mga pyesa nila, di ba? So ngayon, hindi ka na magwo-worry magpagawa sa mga third-party repairers. Tulad namin, hindi na maghihigpit si Apple kapag nagkabit ka ng battery or LCD. Kasi right now, kapag nagkabit ka ng battery or LCD, tapos pumunta ka sa settings, magkakaroon ng indicator doon na not genuine. Tapos yung battery health mo, blanco lang. Hindi mag-a-appear. Kaya gumagawa kami ng transplant process para lang magkaroon ng health or True Tone yung isang iPhone. Since uumpisahan na ni Apple, ewan ko lang kung bakit ito ginawa ni Apple. Siguro, syempre, on my opinion kung ako tatanungin nyo bakit ito ginawa ni Apple. Sa mga Chinese technology, kahit anong gawin nilang update, kahit anong gawin nilang security sa mga update nila, nababypass pa rin sila ng mga Chinese technology. Actually, yung battery health na yan, dati, wala pang ganyan-ganyan eh. Hindi pa ganun kahigpit eh. Pero starting iPhone XS pataas, hindi na nagkakaroon ng health once na nagpalit ka. So, maraming tools na nailabas ngayon ng mga Chinese para magkaroon ng health yung isang iPhone kapag sa third party ka nagpagawa. Yung question natin or yung question nyo, paano naman yung magiging advantage as a user? Ikaw, which is ikaw. Number one, the price. Price drop. Extreme price drop. Siguro estimate ko mga kaibigan, magbababa ang presyo ng battery for around 50%, 30 to 50% kapag nangyari to. Sana all. While yung LCD, siguro magkakaroon ng price drop ng mababa lang, mga 10 to 20%. Siguro meron din tong disadvantage as a user. Siyempre, marami sa atin ang susubok at magngangahas mag-YouTube on how to do it on your own without any knowledge or any experience na kung ano lang yung napapanood natin, yun lang din mismo ang gagawin natin, ay medyo mas mataas yung chances ng number of people na makaka-aksidente ng personal phones natin. Dahil kung tutuusin mga kaibigan, madali manood ng DIY. Very easy kung panunuorin mo sa YouTube. Lucky you, swerte mo kung sakaling successfully nagawa mo. Hindi naman sa discourage kita mag-DIY, pero ito ay based sa aming mga experience. Kasi may mga customers din kami na nag-DIY, then within the process, sila mismo ay nakasira din ng sarili nilang gadgets or device. Buti sana kung mumurahin lang yung ating cellphone, worth 1,000 to 5,000, fine, walang problema. Kaso syempre, kung alam nyo na high-end yung model ng phone ninyo, I would suggest not to take the risk. And para saan ba naman yung labor ng 500 to 3,000 pesos para sa ikaka-safety ng ating mga investment phones. Pangalawa, aside sa presyo, kapag nagpapalit ka sa amin or ikaw mismo mag-DIY ng sarili mong battery, mapa-class A man yan or original, automatic magkakaroon ka na ng health. Meron na yan percentage ng battery health 100%. Kung ano man talaga ang original na health ng battery mo. Perhaps still a good news on your side. On our side din, kahit papaano, nabawasan yung workload namin ng 50%. Okay? Pero kung i-avail nyo pa rin ang service namin na sa third-party repairer, of course, kaya namin tanggalin yan using our machines, our technology, our knowledge, and our experience ay kayang-kaya po namin yan. Hindi lang po sa amin, kundi sa kahit saan na pupusuan ninyong repair shop. Just choose wisely, make a research, then go for it. Ayun lang naman mga kaibigan, sana po ay nagustuhan nyo ang aking naibigay na information at opinion dito sa latest news ni Apple. Kaya sana manood po ulit kayo sa susunod kong vlog dito sa nag-iisang walang script. Ciao!